Masayang araw, mga ka-PL. Breaking news na, good news pa. Itong kay Franz Castro at kay Sator Ocampo, mga ka-PL, abay, nahatulan na po silang guilty sa pagkakasalang kidnapping sa Davao del Norte, Tagum City, mga kababayan. Palakpakan, Franz, at saka Sator. Bye-bye. Okay, di ba? Gumaganang maigi ang ating justice system, mga kababayan. Taliwas ito sa mga sinasabi ng mga BBM vlogger na kailangan papasukin ang ICC para litisin ang matandang Duterte. Mga ugok. Maayos ang ating justice system, bakit kinakailangan pa ng ICC? Pero ang tanong, matagal nyo nang panawagan ang ICC pero nasaan? Wale. O eto po ang balita ni Atty. Harry Roque, mga ka-PL. Panoorin po natin ang video at himay-himayin din po natin. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, palike naman po ang video para hindi lang si Franz Castro at si Sator Ocampo ang makalaboso. Meron pang isa, mga kababayan, kung di nagkakamali, dalawa pa yan sila na dapat kasuhan din ng kidnapping. O eto na, si Atty. Harry Roque, simulan na po natin. Wow! Ako na magbabalita ito, mga kaibigan. Ang RTC Davao del Norte, Tagum City, hinatulan po Sator Ocampo and Franz L. Castro guilty of kidnapping at sinintensyahan ng pagkakakulong mula 4 na taon hanggang 8 taong pagkak. Di ba? Maliwanag? Ha? 4 na taon hanggang 8 taong pagkakabulok sa kulungan. Kaya magbunyi tayong lahat, mga kababayan, dahil ilang taon na po natin itong inaasam-asam na sana naman makasuhan. Nasaan na yung kaso kay Franz Castro at kay Sator Ocampo? Bakit hanggang ngayon hindi pa nakukonvict itong dalawa? Sa wakas, nadinig rin tayo, mga kababayan. Ituloy po natin siya, Atty. Harry Roque. Kakulong. Ulitin ko po, sinintensyahan po ng Davao RTC ang Sator Ocampo at Franz L. Castro na guilty para sa krimen ng kidnapping at pinatawan ng parusang pagkakakulong na mula 4 hanggang 8 taon Ayun. pagkakakulong. Magandang balita yan. Sa lalo na, attorney, kilala ng maraming Pilipino itong... Sandali. Pati si Jade na pariak, mga kababayan. Oh, wow, magandang balita. Sino hindi magagandaan sa balitang ito? Ang mga magulang ng mga batang katutubo na naging biktima nila, mga kababayan, kinidnap nila, matagal lang humihingi ng sentensya. Mula nung mai-repost po ng SMNI yung video na nasa presinto si Sator Ocampo kasama si Franz Castro, kasama ng mga magulang na nagreklamo laban sa kanila, kung hindi ako nagkakamali, magdadalawang taon na. Repost na lamang yung video, ha? Repost na lamang yun. Pero kung suma total po, mula po nung mangyari ito, ginawa ito ni Sator Ocampo at ni Franz Castro, kung di ako nagkakamali, nasa 5 o hanggang 6 na taon na po. Bagamat matagal na, pero okay lang. At least, meron pong hustisya. O, ituloy po natin. Ito at marami pang kasamahan nila dapat ting kasuhan din na may mga kaugnayan dito nga po sa... Yan yung sinasabi ko kanina. Kung di ako nagkakamali, meron pang 2 na malalaki at kilalang politiko rin sa bansa na dapat kasuhan din.
sampahan din ang kaso para sama-sama silang apat sa bilangguang mabubulok. O, tuloy. Kidnapping at maging dito sa mga teroristang CPP at NDF na patuloy na isinisiwalat, no, ng mga dating kadre at mga dating miyembro nitong CPP at NDF. Wala pong immunity si Franz L. Castro na ngayon po ay isang congresswoman dahil ang immunity lang po namang mababatas ay sa mga krimen na pinaparusahan na hanggang 6 na buwan lamang na pagkakakulong, kasama na po doon ang life bail. Sandali. Klaruhin natin. Ang immunity, mga kababayan, ay gumagana lamang sa kasong 6 na buwan lamang ang pagkakakulong. 6 na buwan, hindi taon. Ha? 6 na buwan. Eto kay Franz, 4 hanggang 8 taon. Babae. Walang immunity. Aasahan nating mabubulok sa balingguan itong babaeng ito, mga kababayan. Ang ingay mo. Panay ang banat mo kay Tatay Digong, kay BP Sara. Ha? Kinarma ka na. Ha? Kasi, napakabuti no, matandang Duterte, inaakusahan ninyo ng kung ano-ano. Maging ang pangalawang Pangulo na si BP Sara, kayo itong mga nanguna sa 125 million confidential fund ni BP Sara na sinisira o sinira ninyo. Karma, di ba? Karma ang inabot ninyo. At maliban sa karma, talagang dapat lang na makulong kayo kasi may nagawa kayong labag sa batas. O, ito tuloy. Pero siyempre po, gaya ng ibang mamabatas na napatunayan na nagkasala, hindi pa po yan automatic na ikukulong sila dahil meron silang karapatang kumangila. Okay lang. Pero ngayon sila po ay sentensyado na guilty, wala na po silang presumption of innocence. Ang tawag na po natin sa kanila, convicted kidnappers. Sila po ay convicted. Sandali. Para hindi ho tayong mangilag, mga kababayan, o matakot na tawagin silang convicted kidnappers, ako na ang mauuna. Tinatawag ko na silang mga kidnapper. Ayan. Convicted kidnapper. Akusado. Ha? Hindi nyo maitatanggi yan, mga animal kayo. Dahil naakusahan na kayo na convicted kidnapper, kaya kayo mga kababayan, pwede nyo na rin silang tawagin ng gayaan. Okay? Hindi nila tayo mababalikwasan ng kaso kasi convicted naman talaga sila. Pwede ba? O, tuloy. Convicted kidnappers, wala na pong presumption of Guilty. innocence. Innocent. Sorry. Yan, at abangan natin, attorney, yung mga development pa nito, sinasabi mo nga, hindi pa sila kaagad aarestuhin. Dahil may pwede pa silang mag-apila dito nga sa kaso nito. Ang nawala lamang iba nilang presumption of Innocent. Yeah. Sila po yung convicted felons, convicted kidnappers. Yeah. At kung di ako nagkakamali, ito yung may kaugnayan doon sa di ba, may mga katutubo na mismo ang mga magulang, mga kamag-anak ang pumalad kung bakit Sandali. Ito pinapakita dito. Ito ho yung video. Yung nasa presinto sila, mga kababayan. Kung mga kabataan lang na dito sa ganitong lugar na nasa atin, hindi ho nila basta-basta mauto. Kasi mas may alam ang mga kabataan dito pagdating sa mga kidnapping cases. Hindi naman sa minamaliit ko itong mga kabataan na mga katutubo, mga kababayan. Totoo ho ito. Mas madali po nilang mahikayat ang mga kabataan katutubo. Kasi bigyan mo lang ng candy yan, bigyan mo lang ng laruan, ng tsokolate, pakisamahan mo lang, apir-apir, tawa-tawa, sasama at magtitiwala na yan. Kaya nga sila pumupunta sa mga bundok para mga katutubo po ang kanilang kikidnapin o kukunin. Kasi kung dito lang, malabo man po, baka batuhin pa sila ng
etchas ng pusa. Uwi sa kanila, mga amoy, amoy etchas ng pusa sila. O ito, mga kababayan. Dinala nitong mga leader nito ng makakaliwang grupo. Kaya nga, nahuli yan sila. Diba? So, pagka ganito, meron silang mga legal remedy sa attorney. Apila lang sila. Apila lang. Siyempre, Pero may wala tutuloy nang na sila presumption. convicted. Oo. Convicted na. Wala nang Oo. presumption of innocence. Wala nang presumption. Convicted felons na sila. Pero may implement ba ito? Ay, siyempre. May implement po yan kasi wala siyang immunity. Ang immunity lang ay para sa mga krimen na ang parusa ay hanggang 6 na buwan lang na. Grabe si Admar, gigil na gigil. Pero, may implement ba ito? O ako din naman, gigil na gigil. Gusto ko na makita yung nakaganon sa Ria sila, oh. Ngayon bang, tapos may lalapit na media, o kaya vlogger, interviewin. Ano pang masasabi niyo, Madam Franz Castro, at saka sa Tor Ocampo? Puntahan ko talaga. Interviewin ko talaga yung mga ka-PL. O ito pa huli. Pagkakakulong. Ito, 4 hanggang 8 taon. Oh. Siguradong may kulong ito. Kailan, attorney? Kailan may implement yung pagkakakulong? O kailan sila aarestuhin? Kaya kinakailangan munang matapos yung kanilang apela. Pero sa ngayon po, wala na silang presumption. Ituturing ng convicted. Oh. Yan bang nakikita natin ay live? Ay, di, yan yung yung mismong Video. time na nagkita-kita sila doon sa kasi inaresto yan sila Oo. Kasi pumalag yung mga magulang Yun. doon sa mga katutubong tinangka nilang dukutin. Wala ba tayong reporter ngayon doon sa Davao del Norte na po pwedeng mag-ulat sa mga pangyayari dyan? Pupunta si PL. 854 na nabasahan na ng verdict itong si Sator Ocampo at si Franz Castro. No? So, tabayanan na lang natin yung mga karagdagang detalye ukol po dyan sa issue na yan dito pa rin sa SMNI. Ayan. So lahat tayo, mga kababayan, hindi lang si Jade, hindi lang si Admar, gigil na gigil kung kailan ma-implement. Gusto na talagang kalaboso itong dalawa. O ayos, breaking news na good news pa. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.